Hello, welcome to Virgo Philippines. Reading ito for Virgos. Take only what resonates, guys. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, click na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo siya sa Facebook. Friend ko yan, guys, hindi ako yun. Sana mag-comment kayo dyan sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yung comments ninyo. So, hindi nyo lang alam kung gano'n ninyo ako napapasaya sa mga comments ninyo. So, sana mag-comment po kayo, ha? So, again, this is for Virgos. Four of Wands, Palace of Cups. The Moon and the Lovers. Ayan. Ngayon, ika-clarify ko itong mga cards na nandito. Ace of Wands is at the bottom of the deck. Okay, so what's with the Palace of Cups? What's with the Palace of Cups? Palace of Cups is clarified by the King of Swords and the Hanged Man. Okay, so I feel like may mga bagay na aalisin ka na hindi ko masabi kung ikaw or yung mga tao sa paligid mo na aalisin dito sa place kung nasaan ka, wherein gagawin nyo yung mga pag-aalis na yun, pagtatanggal na yun, maybe pagbabago na yun dahil I feel like para sa ikabubuti ng lahat. So, hindi ko alam kung sino yung magagawa ng desisyon. But there's this person with the King of Swords energy na siya yung gagawa ng desisyon para gumawa ng pagbabago. I feel like importante sa'yo kung ano tong place na to. So, I don't know kung ito ay place ng work or maybe your home or maybe kung saan na-develop na yung love ng mga tao na naandon. So, that could be place of home, business, or pwedeng sa trabaho, parang ganyan. So, may mga developments na ng love doon. Okay? So, anyway, with the Hanged Man, nakikita natin na medyo matagal din bago tanggalin itong mga bagay na ito. At gagawin siya yung pagtatanggal para may mga bagong madagdag or maayos or mai-apply, parang ganon, sa lugar na yon. Okay? So anyway, minsan kailangan talagang tanggalin para ma-accept mo yung mga pagbabago eh. 'Di ba? Yung iba paglilinis or pagtanggal ng mga dating nakagawian na, parang ganon. We do have here the Four of Wands. Okay? So wait lang, guys, ha, wait lang. Iayos ko lang yung door, medyo maingay. Wait lang. Okay, sorry about that. Ayan. So, sa kapitbahay kasi medyo may kumakanta, may nagkakaraoke. So, pasensya na po kung maingay. Okay? At least medyo na-lessen yung boses kasi medyo maingay din sa labas. So, sinarato ko lang yung door. Anyway, balik tayo sa reading. Nakakakita nga ako ng desisyon na gagawin pagdating sa something na very stable, maybe a home or career or yun nga, sa place kung saan
na-develop na yung love. I can see growth dito. So, may mga magte-take ng risk. So, at least, sa nakikita natin, hindi lang ikaw yung mag-a-adjust. Hindi lang ikaw yung mga may babaguhin. So, pwedeng yung mga taong involved doon ay may mga pagbabago din na gagawin. Okay? So, tell me about this decision. Tell me about this decision. Okay. So, we do have here the Emperor. Yan. Yung nakikita natin is the leader na nagde-decide wherein yung decision na yun is like mga bago na maybe with the Page of Pentacles, maybe mag-i-invest or may paglalabas ng pera na gagawin or may dahil doon sa pagbabago na yun kailangan gumastos. So, nakikita natin dyan. Pero ang kagandahan dito is magbibigay din yon ng malaking balik sa'yo, okay? Or sa mga tao na maglalaan ng time, ng efforts, at ng money doon sa kung ano man yun. Okay? So, lahat is magkakaroon ng success. So, kailangan talaga yon yung pagbabago na yon. And I feel like we do have here the Fool. So, may mga bagay din like pagtitake ng risk into something na parang nagpipigil or pumipigil. Maybe a friend will try na pigilan itong growth na ito or itong changes na ito. Pero the way I see this, kung ikaw yung gagawa ng desisyon, huwag kang magpapigil. Whoever this person na gagawa ng desisyon is may pipigil sa kanya. Okay? Or may sasabihin sa kanya na para hindi ituloy yung ganon, ganyan. But, the advice for you, huwag kang magpapigil. Okay? Kasi nandun yung growth, nandun yung money, nandun yung I feel like this is you with the King of Cups or this is the person na gagawa ng desisyon na yan wherein pag binigay niya lahat, pag ginawa niya yung makakapagpasaya sa kanya, yung gusto niya, we do have here the Star, ma-achieve niya or makukuha niya kung ano yung pangarap niya. Okay? Or pangarap ninyo kasi involved ka doon ng mga taong ito. Okay? So, what's with the Moon? What's with the Moon? Especially ang ating bottom of the deck is the Ace of Wands. This is all about new beginnings. And kung ano man yung mga paghihirap, problems, nakapagpalungkot, nakapagpasakit dito sa energy with the Death card, Scorpio energy, and the Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, matatapos na yun, yung mga paghihirap na yan. And then mapapalitan siya ng happiness. And can you see the card? It's so happy. There's family and there's people that surround itong family. Ito, nakikita mo yung mga cups na ito, that is all the people na nagmamahal doon sa family na ito. So, kung ito ay may kinalaman, halimbawa, ito ay negosyo, business, or career. So, this could be you and your, ang tawag dito, mga employees or mga katrabaho mo na nakikita natin na involved dito. And then, parang nakikita natin na mas mamahalin at mas tatangkilikin yung ganito. Okay? Yung place na ito. Okay, so maganda siya. Magbe-benefit ang lahat dito. Okay, so napakaganda ng new beginnings for you. And yeah, especially at the bottom of the deck, there's Ace of Coins, or also known as Ace of Pentacles. So ayan, and nandito yung Nine of Cups. Nine of Cups is also success yan. Makikita mo, this is like a person, nakaupo siya behind the pagkakaupo na yun. There's awards, there's rewards doon, diba? And makikita mo yan, yung mga cups is naka-display. It's like trophies. Ayan, so may mga success dito sa kung ano man itong sinisimulan or sisimulan na ito. So let's talk about this Lovers. This is a major arcana. Clarify the Lovers, please. You do have here the Ten of Swords and the Ace of Cups, and another bottom of the deck is a Ten of Pentacles. Well, I see an ending and a new beginning. Okay. Pag sinabi natin yan, especially the Ten of Swords, the number 10 is an ending card. So, may nakikita tayo dyang ending. Ending siya na parang mag-e-end siya, pero there's new love na nakikita natin dito.
Hindi ko masabi kung yung mag-i-end ba na ito is, eto, bibigyan kita ng example or kung alin ka man dito ha, kasi dalawang situation na nakikita ko. First situation is that may ending ng two person and then there's a new person na paparating naman sa'yo. That could be the new love, the new cup here, the new person na magbibigay ng love for you. Okay? And that could be the start of something new. At ang maganda doon, yung start, yung mga new beginnings na dadating sa'yo ngayon, sabi ko sa'yo, magbe-benefit. Mas maganda para sa'yo. So, kung mag-e-end itong relationship na ito, dapat lang siyang mag-end dahil may new beginnings na mas magbibigay ng saya at pagmamahal sa'yo. Okay? Yung isang situation is this could be a relationship, a connection na puro lang, let's say, sex. Okay? And then, maybe there's love, there's passion, pero napunta siya na parang umiikot na lang yung relationship sa sex, sa lust. Okay? And then, pwedeng mag-end yan dahil may mga challenges, may mga makakapagpasakit sa inyo. And then, pwedeng ma-realize niyo, ay teka lang, mahal ko pala. Kailangan palang i-work out ko yung relationship, yung connection namin. Hindi pwedeng nag-sex lang ang nagpapaikot sa amin or nagpapa-stay sa relationship namin. So, nakakita tayo dito na maybe this time around, because of the separation or the ending dito, ay pwedeng ma-realize yung pagmamahal sa isa't isa. So, definitely, pwedeng ma-renew yung pagsasama, yung pagmamahalan. Okay? So, pwedeng ganun yung situation na nakikita natin. So, bahala ka nilagay yung situation mo doon. But all in all, yan, whether ito ay relationship na mag-e-end, I can see na mas mapupunta ka sa family or sa relationship, sa kakonect pagdating sa love, na magbibigay din ng, I can see money, ayan, money for you, or parang kung ito ay bagong person, mapupunta ka sa mas tamang pamilya, sa hindi ka pahihirapan. Kasi itong relationship nito, that could lead into marriage. At ang maganda dyan, hindi babastahin yung new relationship para sa'yo. Pwedeng may kayang pamilya itong person na ito. Okay? And you have to learn kung paano mag-adjust sa paano magkaroon ng class, kung paano mas maging maayos, kasi mas maganda yung pinanggalingan ng taong ito. Nagigets mo? For some of you, if this is a renewal, parang nag-renew na relationship, kasi nga na-realize yung pagmamahalan, and then there's reconciliation with the Three of Cups, mas nakikita natin dito na maybe in the past, hindi nyo gusto yung environment or yung mga kaibigan in the past or family in the past na involved na iba, like his parents or yung mga kapatid niya or whatever, pwedeng may nasasabi ka, or sa mga kaibigan, pwedeng gano'n. Pwedeng this time around mabago. So, kung may mga ika-cut off dito, sinasabi ko nga, kung may ika-cut off, pwedeng ika-cut off yung mga hindi nakakapagpatulong sa relationship ninyo. Okay, there's renewal. And then, nakikita natin na ito yung magbibigay ng success dahil mas mapupunta na ang isa or pareho kayo sa mga mas tamang tao. No? Hindi lang sa love, but of course sa mga kaibigan sa paligid ninyo. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.